Good day mga paps, alright? Another content na naman tayo. For today's content natin is isi-share ko yung experience ko about my long rides using a China bike. The brand name is Microbike and the unit is MX250. Dual sport nga pala siya mga paps. Ayan. Pwede siyang pang on-road and off-road. Although, hindi ko naman ina-underestimate yung mga China bike kasi owner din naman ako ng China bike. Katulad ng Rusi, yan. May Rusi din ako, yung Rusi Flame. So, since hindi naman masyadong kilala si Microbike, kunti pa lang yung unit na gumagamit sa pagkakaalam ko. So, nag-assume ako na baka tumirik, ganto ganon. So, ayan. Isa-isayin natin mga paps kung anong naobserbahan ko sa unit ko while on riding. Isa-isayin natin from front to papuntang patras. First is yung kanyang handling position mga paps. Ayan. Ano yan? Upright position siya. So hindi tayo ngalay, hindi rin siya masakit sa kamay. Siyempre pag down rise yung natin, yung manubila, nakakangalay yun. So ito hindi naman kasi mataas siya. And then mahaba yung mahaba yung manubela niya. So ayan, comfortable naman. And then yung side mirror niya hindi na ako nagpalit. Mas okay na yung stock kasi kahit papaano bagay naman. Mas comfortable. And then next yung suspension niya, yan. Wala akong masabi sa suspension. Yung harap lang sumasama naman din, naglalaro din naman. Tapos yung likod is napakalambot mga paps. By the way, dalawa pala kami nung biyahe na yun. Nung nakaraang November lang. November 2025. Ngayon ko lang siya nagawa ng video kasi medyo na busy tayo sa work. Ako is tumitimbang ako ng 86 kilos and yung OBR ko naman is nasa 56 kilos. Then yung kanyang bilis, syempre pagdating sa kalsada, lalo pag naka-stack ka ng sprocket sa likod, syempre yung sprocket nito sa likod malaki to eh. Design siya for off-road. So hindi pa ako nakapagpalit that time. Yung 5 hours namin dapat na biyahe papuntang Pangasinan, from Pampanga yun naging siya 7 hours. Siyempre sobrang bagal. Pag nagsi-70 na ako, sobrang vibrate niya na. Then, yun. Nag-assume mo din ako na ititirik niya ako. Siyempre, hindi ko pa siya kilala na brand. So, good news. Di naman niya ako tinirik. Actually, dire-diretso pa nga eh. Parang nabitin pa siya nun. Kaya lang, siyempre, nakarami din kami doon ng stop kasi yung kanyang upuan, maliit lang. Ay ibig ko sabihin sa maliit is, hindi siya ganun kalapad. Nasa 10 to 12 cm lang yung haba ng niya, ay yung lapad ng upuan niya. So malambot naman, kaso lang siyempre masakit pa rin sa puwet yun. Lalo na sa pwesto ng OBR, siyempre pa dulas ay paano yun, pa slanting siya ng konti. Komportable lang siya ng konti sa mismong driver, pero sa OBR hindi gaano. So yun. Kung sa sakit naman sa balikat at saka sa kamay, wala yun, baliwala. Yung sa puwit lang talaga ininda namin that time. And then may dala pala kami noon na styro, yung paglalagyan ng isda sa pag-uwi namin. So nung nakauwi na kami noon, yung timbang siguro noon is nasa 15 kilos lahat ng kasama na yung namin bag. Ito mga paps, share ko lang kasi I'm sure merong mga nagbabalak dyan na kumuha nito or may mga nagdududa siguro ganun. Sharing my opinion lang about my dirt bike kung kakasaba siya sa long rides. So yun, kinaya naman niya, hindi naman niya ako tinirik. Pero ang bad news lang is huwag ka talagang magtitiwala sa stock mo na gulong. Bakit? Kasi ganito yan mga paps. That time nung pauwi na kami, so naabutan kami ng kunting ambon, and then sa harapan namin nun,
Part na kami ng ano nun eh. Papasok na kami ng Bamban Bridge sa Tarlac. So, yung Honda Click sa harapan namin, na-shoot yung gulong niya sa butas ng ng kalsada, yung crack-crack. Dapat talaga dun pinapagawa kasi ng mga gobyerno yun eh. Para naman hindi kawawa yung mga mga motorista. So, yun. Nung na-shoot siya doon, out balance siya, ayun, sumimplang siya. So, sa shock ko naman kasi baka magulungan ko nga siya, nagpreno ako. So, kumagat naman yung preno ko, lalong-lalo na yung sa likod. Kaya lang, dumulas yung gulong ko. That time, sobrang bigat na talaga nung karga namin kasi, ayun nga, may dala kaming isda, tapos may bag pa kami ng gamit, and then meron pang nalichitira-chitira. Talaga ang bigat nun mga paps. Nung na-slide nga kami that time kasi dumulas nga yung gulong. Hindi ko talaga matayo yung motor kasi sobrang bigat na nun. Kaya naman siya, kaya lang ang bigat talaga. Realize ko na mahirap magtiwala sa stock lalo na pag China brand. Although yung makina okay naman, lumalaban naman. At kahit na maaraw nararamdaman ko minsan dumudulas din. Usapang lubak naman tayo. Siyempre, may mga kalsada tayo na madadaanan yung di natin ni-expect na malubak pala. So, ito, kayang-kaya naman niya since naman siya dual sport. Hindi ko naman nininda yung mga lubak-lubak that time. Na gabi pa nun. Papunta at pabalik yun. Gas consumption naman tayo. Ang gas consumption natin is pag diretsuhan yung biyahe natin, kunwari long ride, papatak siya ng 26 per liter yun, 6 kilometers. Ngayon, updated na siya, update niya ng January 2026. Nagpalit na ako ng high speed na sprocket. Yung nakuha ko sa likod, 520 yun yung code niya. Nakuha ko pang pang Kawasaki Rouser 180cc. Tapos yung sprocket niya naman sa harap, nagpalit ako ng number 14. Pang naman yun, XR 200. So, yun. Okay naman, mabilis naman na siya. Kumakana na siya ng karera kahit papaano. Siguro, I think, papatak na to ng 30 per liter. So, good thing na rin yun for top 250cc na motor. May kasi to, 250cc. Kumuha ako ng hindi naman kasi ako nagsisisi na magastos siya sa gasolina, ganito ganon. Siyempre 250cc, matik yan, malakas sa gas yan kasi malaki na yung displacement niya. So manageable naman, basta may extra budget lang talaga. Ang nagastos ko that time is lang 780 papunta pa lang yun. So malaki siya kung tutusin, pero okay naman kasi malaki naman yung motor. Tapos komportable siya, hindi naman ngalay. Sobrang satisfied talaga dun, Paps. Kaya sa mga nagbabalak dyan na kumuha ng gantong klaseng motor, meron nga pala kayong pagpipilian mga Paps. So meron tayong dalawang unit dito. Yung isa is 150cc, MX 150 naman din yun. MX 150 is R. And then yung gamit ko ngayon is 250cc, MX 250. Yung gulong natin tayo, 1821, 18 inches sa likod, and then sa harap tayo. And then sa likod meron tayong 21 inches. Kayo mga paps, so sa mga ibang owners dyan, ano namang napansin nyo sa mga unit yung MX250, kung meron na makakapag-share din ng kanilang opinion, mas mainam para magaya din natin or makuhanan din natin ng idea, lalo na sa mga builds kasi mahirap din tong hanapan ng piyesa. Usapang presyo naman, kung affordable ba siya? Yes, Paps. Kahit 250cc to, murang-mura to, Paps. Actually, itong nakuha kong unit, medyo mahal nga lang. Bakit? Yan ang nakakatawa kasi second hand ito eh.
Although wala na akong down payment kasi yung down payment niya pag brand new 15K. So masyadong malaki. Tapos yung monthly mo nun is 2,900 something. Minus 400 rebate. So magiging 2,500 na lang yun. So kung magba-brand new ka, abot kaya naman. Hindi ka naman masyadong mabibigatan sa bayarin. So ito kasing nakuha kong unit is second hand na to. Yung first owner natin is tumagal sa kanya ng 5 months. So ilang months pa lang ang naulugan niya. Palagay ko mga 3 or 4. Kasi 1 month or 1 month bago sila maghatak. And then ito, nakuha ko na nga siya. Yung 3,500 siya, straight monthly pag second hand mga paps. So maganda pa naman siya, bago-bago pa, fresh kumbaga. Yung kanya namang kapatid, yung 150cc, nasa 5K lang yung ano niya, down payment. And nakalimutan ko yung yung kanyang monthly. Pero palagi ko mas mura ng konti yun. At isa pa nga pala mga paps, usapang overheat naman tayo kung sakasakali. Matagal-tagal din bago siya uminit. Yung ibig ko sabihin is mahaba ang biyahe mo bago ka magpahinga ulit. By the way, kahit na kahit na 250cc siya, pa lang pala ito, air cooled. So hindi siya liquid cooled mga paps. So yun lang ang napansin ko mga paps about my long ride and Pangasinan. Siya approximately 225 kilometers from Pampanga to Pangasinan. Tawid dagat pa tayo nun mga paps. So door to door yun. Yun ang ko. Siyempre hindi nakasali yung sa dagat paps kasi nakasakay tayo ng nun, landing barge or para siyang ruro, parang ganun. So yun lang. So sa ulitin ulit mga paps, sa mga upgrade ko na lang kayo. At salamat nga pala kung umabot ka dito. Maraming salamat. Kung meron ako makukuhang komento, kahit good or bad comment yan, okay lang sa akin. Kung bad comment yan, gagawin ko naman siyang inspirasyon para pagbutihin pa ang aking pagmumotovlog. So ayan, kung good ay salamat syempre. So hopefully this year makakapag-update na tayo or makakapag-focus na tayo sa pagko-content natin. Medyo hassle din kasi pag mahirap isingit sa oras. Tsaka mahirap kasi kumuha ng leave, lalong-lalo na sa pwesto ko sa trabaho. Siyempre nasa tayo, technical department. So hindi tayo basta-basta makakakuha ng leave. Ang pinaka-leave ko lang noon is yung day off ko yung linggo. So yan. Abangan nyo pala mga paps yung natin, next content natin, about naman yun dun sa dalawang unit natin. Meron tayong tatlong service, yung isa Rossi, yung isa Honda. So yun lang, bye bye.